Nesty, Carlo, Hergy, Ira, congratulations. Welcome to home stretch. Nasaan ba kayo ngayon? Hi, sir. Saka, boss. Tagal na din. Matagal po. Nagkasama tayo sa ABAP. Mabuti naman po ang lagay ko dito sa Germany. Masisigla naman po, maayos naman po yung pagkain. All in all, wala kaming magiging problema. Maganda yung mga kondisyon. And Okay. ready to go na. Ready to go, ready to fight. Carlo, nasaan ka? Nasa ano po ako, sir, sa kapitbahay po ako nila ni Steve, ni PJ po, Laira po, Marshall. Tuban, Santa Cruz, Davao del Sur po ako. Nag-start ako mag-boxing. Nakakailigan ko siya. 9 years old talaga. Pero hindi siya totally boxing kasi madami din akong sports na sinalihan ng bata ako. And naging member ako ng national team. 15 years old po ako. Yun, nabutan ko nga po kayo. Boss, up to now, lumalaban po din dahil 17 years na sa pagiging national team po sa boxing. Ayun po, ako po from Tacloban City po. Nakapasok po ako sa national team 2012. Tapos, ayun, ito po, tuloy-tuloy na malaban hanggang napunta po dito sa Olympic. I'm Hergy Tawag Bakyadan. Ayun, tubong Kalinga Payao, native. And nag-start ako talaga sa sports noon, 19 years old. Sa wushu pa ako before, and then hanggang sa piniling mag-boxing para sa pangarap na maging Olympian. Then eto na, dito na po ako ngayon sa aking dream come true na pinapangarap ko lang noon. Kaya eto, happy naman and proud. Proud po. Ako po si Carlo Palam, nakapasok po ako ng national team 2014 po. At galing po akong Cagayan de Oro po. Yan po. Oo, Cagayan de Oro. Tandang-tanda ko yan. Alam nyo, si Carlo, bata pa yan. Na-welcome na namin yan ng dating Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno sa Boxing Academy sa Cagayan de Oro. Dati po ako talagang nililigad ko lahat ng sports po eh. Pero dati po ako talaga nag-start po kasi wala po ang pamigyan. So, nangalakad po ako. Saka yun, nag-boxing po ako dahil sa boxing po, naging tulong po sa akin. Nabago yung buhay ko. At syempre, yung SEA Games, yung silver medal mo sa Tokyo, napakalaking tulong yan para sa pamilya mo. Paano nagbago yan, Carlo? Kwento mo nga sa amin. Siyempre po, siyempre, makabili ka ng gusto mong bilhin, makakain ka ng maayos, makatulog ka ng maayos. Malaking bagay talaga yung na-achieve namin yung sa Olympics po. Kasi yun nga po, daming nagbago sa buhay namin. Hindi lang kami yung natulungan, pati pamilya namin po. So, sobrang thankful po kami nun. Pinigyan sa amin ng Panginoon. Dahil po sa boxing, ayun po, mas more nakapag-aral po ako na maayos, tapos natulungan ko din po yung parents ko, lalo na po nasa province po. What is your course, Ira? Sa ngayon po nasa BS Crim po ako. Criminology po. Pero undergraduate pa rin po kasi nga po, mas nag-focus po ako muna sa boxing. Pero ituloy mo yan. Ikaw, Hergy. Yes, Kamusta ang pamilya? Kamusta ang hindi ka ba nagsisising nagbago ka ng sport at nasa boxing ka na? Hindi po kasi yun nga, katulad nga po ng sabi ko, dream come true ko po talaga na mapabilang and humilera din syempre sa mga idol natin na Nestor Petesio, Carlo Paalam, and Yumir Marshall. Siyempre, Ira Villegas. So, sobrang laki ng impact din na nangyari sa akin magsimula nung na-qualify ako sa Thailand. Then, nakilala ako. Naging proud sa akin yung parents ko, especially sa aking father nga, na before pa nagkaroon ng mga bashers ko nun sa social media, naging basher ko muna ang daddy ko nun. Pero ngayon, sobrang proud niya sa akin. And syempre, lahat kami sobrang preparado. Kung ano yung pinrepare namin dito, mula qualifying hanggang Olympics, isa lang kami ng hangarin, and yun yung masungkit kung ano yung nararapat na medalya na yun para sa amin po. Thank you, Hergy. Alam mo, matibay ang team na yan eh. Pag binasa mga natin yung mga news dito sa Pilipinas, ang sinasabi, talagang the first 5 of Philippine boxing. Nes, ikaw naman, Nes, kwentuhan mo nga kami. Ano bang masasabi mo? Hindi ka pa ba nagsasawa sa boxing? 17 years? Napakabata mo pa nung nag-start ka? Ilang napuntahan mong bansa? Ilan ang passport mo na puro
puro travel ang dahil sa boxing. Kwentuhan mo nga kami, Nesty. Yun po, hindi ako nagsasawa sa boxing na tanong. Hindi ako nagsasawa, pero sa mga kasamahan ko, nakakasawa na po. Sobrang dami ko na pong napuntang bansa. Nakatatlo or 4 na passport na po ata ako. And dahil sa boxing, lahat ng mga na bucket list na bansa na gusto kong puntahan, napupuntahan ko siya ngayon. So, sobrang laking blessing yung naging athlete ako ng Pilipinas and sa boxing ako napunta. Teka, kamustahin natin. Kamustahin natin itong kaibigan ko. Yumir Marshall! Yumir Marshall. Kamusta, Yumir? Good morning. Good morning po, sir. Good morning po sa lahat ng mga nanonood dito sa inyong programa. And sa mga teammates ko, hindi ako in-advise na kulay blue pala yung Hindi, okay. Okay mananong, but at least ikaw yung favoritism dire. Oh, Safety mo dyan, Dol. May lusot pa rin si Carlo eh. I-rewind natin sa tagal nating magkasama. Alam mo, yung Yumir Marshall, pareho ni Carlo, pareho ni Nesty. Tanda ko, 15 years old. World champion ka na sa youth boxing, di ba? Kwento mo nga uli yun, Mir. Yun, hello po sa lahat ng mga viewers, no? Way back 2011 po, yun po yung first tournament ko nung IBA World Junior sa Astana, Kazakhstan. Yun din yung time na nakapasok po ako na-join po ako sa national team sa Philippine Boxing Alliance of the Philippines. So yun po yung unang tournament ko, and nung time na yun, sir, di ko alam na World Championship po yun eh. Ang alam ko po, international tournament. So yun, yung isip ko, relax lang, hindi, walang pressure. Ang nasa isip ko nung time na yun na lalaban na ako. Pero hindi ko in-expect na nung pagkakuha ko ng gold ay World Championship pala yun. And then yun din po yung kauna-unahang Pilipino na sa edad ko na yun, na 15 years old na nakakuha ng gold medal sa World Championship. So, ano yung naramdaman mo nung nalaman mong world champion ka, may gantimpala ka? Kasi sa akin, tanda ko, lagi ko ini-example, Yumir, yung ano yung buhay nyo sa Zamboanga, di ba? Sa Zamboanga. Yes, sige nga, ikwento mo nga, Yumir, kung yung pagkakataon lang na yon. Nung time na po yun, sir, lahat naman po kami galing po sa simpleng pamumuhay lang po sa probinsya bago na pumasok sa national team. Yung time ko po na yun, yung bahay po namin is wala pong ilaw, yung sahig lupa lang. Yung pagsali ko sa international tournament, yung World Championship na yun, yung nasa isip ko lang nung time na yun is talagang gusto ko manalo para makapera po ako at makatulungan ko yung pamilya ko. Halos lahat po ng mga atleta, karamihan po sa aming mga atleta, yung hirap ng buhay, yun yung ginagawang inspirasyon eh. Yung naranasang hirap ng mga magulang, yun yung ginagamit namin inspirasyon. Kaya sobrang nakakapagod na, ang daming mga injuries, madaming disappointments na nakikita, naririnig, nababasa, pero wala, hindi namin pinapansin yung mga ganung bagay dahil yung goal namin is yung makatulong kami sa pamilya. So, dati wala kaming permanent address, kumbaga tira-tira lang kami. Dati kung sila yung Mir sa lupa lang and walang kuryente, kami naman lang, trapal. Yun lang, buong ng bahay namin sa trapal lang kami sa ilalim ng puno ng rambutan. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Opo. Dati sasampa ka sa pader ng kapitbahay para makapanood ng TV. Pero ngayon, sila na ang manunood ng Nesty Pitesio, Yumir Marshall, Carlo Paalam, Virgin, Ira. Ano pa, sir? Wala daw siya permanent address dati, sir. Hindi niya alam kung yung address. Ngayon, hindi mo na alam. Hindi ko na alam kung ako titira. Ang dami na niyang address, sir. Sobrang dami niya ng bahay. Ang dami na niyang bahay. Yes,